Isang babaeng senior citizen ang namatay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Batangas City. Sa Las Piñas naman, hindi bababa sa 30 bahay ang natupok. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa kalsada pa lang, kita na ang makabalat na itim na usok at ang naglalagablab na apoy mula sa likuran ng pader. Nilalamon na pala ng apoy ang mga bahay sa Maligaya Compound sa Barangay Pilar sa Las Piñas. Isa sa mga nasunugan ang mag-asawang MJ at Mika. Naiyak na lang si Mika na 2 buwang buntis pa naman sa kanilang sinapit. Wala po kaming isalba kahit yung mga birth certificate. Wala po talaga eh. In just one snap, parang sakit. Mas okay pa talaga naman nakawan kaysa masunugan. Isang residente ang nagtamo ng paso sa kamay at braso nang pilitin niyang pasukin ang nasusunog na bahay. Ay baka kumakuha ko pa yung mga ibang importanteng gamit eh. Agad na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog dahil bukod sa dikit-dikit ang mga bahay rito, ang mga materyales ay madali rin daw magbaga at masunog. Kailangan po na mas marami po tayong supply ng water, most especially po ang ating fire scene ay ang involved sa ating fire incident ay informal settlers family. Habang abala ang mga bumbero sa pag-apulan ng sunog, nagkukumahog din ang mga residente. Ang hirap ng ginaabot namin dito, sobra. Ito, tubig na to sa ilat, ito lahat galing. Alas ng biro wala sa amin pumasok dito. Ina-assure ko naman po na ginagawa natin ang lahat para hindi na lumaki at hindi na kumalat yung ating apoy. Hindi bababa sa 30 bahay ang nagtupok at tinatayang halos 800,000 piso ang halaga ng pinsala. It could be in appliances or yung ating mga saksakan po, maybe due to loose connections or nagkaroon ng arcing or spark dun sa ating mga electrical connections. Ginising naman ng maitim at makapal na usok ang mga residente ng Barangay Calicanto, Batangas City, bandang alas 5:30 ng umaga kanina. Sinusubukang maapulan ng mga taga-barangay ang naglalagablab na apoy habang naghihintay ng responde ng mga bumbero. Ang masaklap, nasawi ang 73 anyos sa si Ludovina Espiritu. Ayon sa otoridad, posible umunong nadulas siya sa hagdan ng tangkay makalabas sa nasusunog na bahay. Mag-isa lang na nakatira sa bahay ang biktima. Isa sa tinitinang dahilan ng sunog ang naiwang nakasinding kandila sa mini altar ng biktima. Nadamay rin sa sunog ang katabi nitong abandonadong bahay. Hindi pa man pumapasok ang Fire Prevention Month pero kaliwat kanan na ang sunog. Payo ng BFP para makaiwas sa sunog, ugaliing tanggalin ang mga nakasaksak na appliances kung aalis ng bahay. Iwasan ang overloading sa mga power outlet. Huwag itabi ang mga nakasinding kandila sa maaaring pagsimulan ng apoy. Huwag iwanan ang mga niluluto. Ilayo ang mga posporo o lighter sa lugar na abot ng mga bata. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.